Isang magandang gabi sa ating mga kabayan dito sa Middle East and the rest of Asia, pati na rin dyan sa Europa. A very good morning naman sa ating mga ka-Web3 sa kabilang panig ng mundo, the United States of America. Muli natin balikan ang ilang mga balitang bumandera nitong nakaraang linggo sa mundo ng Web3. Mga balitang patuloy na nagbibigay sigla sa mundo ng Web3 at Cryptoverse. Nangunguna sa mga balita this week ang pag-profit ng more than $2 million ng meme coin degens dahil sa Charlie Kirk assassination. Marami nga ang bumili at nagbenta ng mga Charlie Kirk meme coins na naging dahilan para magtanong ang karamihan kung ethical nga ba ang nangyayari. May mga nagsasabi na profiting from a death of someone is too far, samantalang may iba naman nagsasabing it's unavoidable in crypto-based free markets. 4 na meme coins ang ginawa na related sa Charlie Kirk assassination with the largest peaking at $36 million market cap. At 5 sa top traders of each token ay nakakuha ng profits over $1.6 million. Some say hindi daw ethical at may ill intent ang ginawang trading, pero may mga nagsasabi na fair game lang naman ito. May nagsasabi rin naman na Charlie is a martyr for greater cause. Pero ayun na nga, tokenizing his assassination reduced real-world achievements to a market cap. When the assassination happened, naisip ko rin na, teka lang, baka magkaroon ng token to Nag-check ako, pero ang bilis. Ang bilis nag-spike up, talagang too late na. Tapos nakakatakot din kasi nga ang dami naglabas. So hindi mo alam kung ano yung legit. Bumili ka? Hindi. Ayun lang. Tinignan ko lang. Samantala, nag-appoint naman ng Prime Minister ng Albania ng AI-generated minister para labanan ng corruption sa gobyerno. Officially named Diela, ang nasabing AI-generated minister ay isang virtual entity na will promote transparency and innovation sa kanilang gabinete. Ito ay ginawa sa tulong ng Microsoft at tutulong bilang virtual assistant ng e-Albania Public Service Platform. Ang up-to-date models and techniques na Diela will ensure accuracy and transparency pagdating sa mga transactions na gagawin ng Albania. Magiging common na kaya ang ganitong practice lalo na at AI is rising very fast. Ang tanong, papayag nga ba ang politiko sa atin na may ganong technology na magbabantay sa kanila? It is very scary para sa akin bilang nakita natin yung growth ng AI, and I just read something na in the next year or next 2 years very very promising ang magiging exponential kasi ang AI. When you say exponential, parang alam mo yun, tuloy-tuloy, pabilis ng pabilis yung pag-grow niya. So I don't know, medyo nakakatakot to, pero for now it's a good way to introduce this sa government. What do you think? Ako feeling ko, dahil nga sobrang bilis na ng panahon ngayon, alam yun. Pero sa Philippines, I don't think na ganun pa ka-advance. It will take more time. Huwag natin ibigay sa mga Pilipino ang teknolohiyang ito. Samantala, pumalo ang Solana to its highest price since January of this year. Umabot ang value nito to $241 kasunod ng pagpasok ng Forward Industry sa $1.65 billion investment deal. Nag-surge ang Solana to 5.5% dahil sa deal ng Forward Industries with Galaxy Digital, Jump Crypto, and Multicoin Capital. Samantalang ang Bitmining naman ay nagdagdag ng 17,221 SOL sa kanilang treasury na inaasahang magiging daan para umabot ng 250 ang Solana. Alam mo, Solana, I was in an event yesterday, Tech Tuesdays, you were there as well. May mga nakausap ako ng mga tao na they thought Solana was going down. Yeah. So he sold Happy Solana. Hindi ko na babanggitin kung sino siya, pero binenta niya yung half ng Solana niya at 220. So ngayon nagsisisi siya. Diyos ko, nag-short nga ako ng Solana? Nag-long ako ng Solana, tapos bumaba siya ng hanggang 140 plus. Nahit ba ka naman? Na liquidity. Liquidity? Anyway, going back. Okay lang yan. Lahat tayo nakakaranas ng liquidation, so no problem. Samantala, sinabi naman ng National Bureau of Counter-Terror Financing of Israel na dapat kunin ang 1.5 billion in USDT mula sa inilabas nitong 187 USDT addresses. Ang mga nasabing addresses ay nakatali di umano sa Iran Islamic Revolutionary Guard Corps or IRGC. Although hindi pa malinaw ang koneksyon ng mga addresses sa Iran, ilan sa mga dito ay di umano'y
controlled by cryptocurrency services and could be part of wall infrastructure na ginagamit to facilitate transactions for many customers. Pinaniniwalaan din ng mga marami na ang IRGC ay isa sa biggest Bitcoin miners ng Iran. At blockchain data will show that it couldn't be certain if the said addresses were linked to the Iranian armed forces. And rounding up our news for this week, isa pang bill na nagpo-propose na gumamit ng blockchain technology ang Pinas para sa government budgeting process ang ipinasok sa lower house kamakailan lang. Pang-apat na ito sa mga bills na nagsasabing kinakailangan ng gumamit ng blockchain para sa higit na transparency lalo na pagdating sa budget ng gobyerno. Ang bill ay naifile ng Calamba City Representative na si Charis Ann Hernandez at may titulong An Act Mandating the Use of Blockchain Technology in the Formulation, Implementation, and Monitoring of the Government Budget to Promote Open Governance and Citizen Engagement, or mas kilala sa tawag na House Bill 4611. Nakapending ngayon ang bill na ito for first reading kasama ng 3 pang bills na pareho rin ng goals. Una na dyan ang House Bill 4075, House Bill 4380, House Bill 4489 at Senate Bill 1330. Alam mo, I know personally Charis Hernandez, galing siya sa medyo advanced na way of life. Kumbaga, ano siya, Gen Z ang thinking niya. So, I think very prominent na move to for the Philippines. Pero like what I've said earlier, parang hindi pa time para sa mga Pilipino. Masyadong maraming mga alligators sa Philippines. Yes, I think matagal pa yan or baka hindi nga nila ipasa. We don't know. Huwag na yung maging negative, pero I still think that yun ang akin lang naman. Makatulong siya. Siguro sa mga hindi sa buong Pilipinas, pwedeng mag-try muna sa mga maliliit na cities like Calamba. Sana. Alright. At yan ang mga mainit na balita at bumili ng happening sa Web3 this week. Ako po si Adrian and don't forget to subscribe sa aming channel and hit that notification bell for more updated contents mula sa Pinoy Web3 TV. At muli ako naman si Chris sa 2 Moons. Magkita-kita tayong muli next week as we give you what's hot and what's trending dito lang sa patuloy ninyong pinagkakatiwalaan pagdating sa Web3 news and happenings. Web3 Chronicles! Hindi ko talaga papayag na parang hindi pa para time para sa Pilipinas. Hindi talaga. Good luck sa mga nangongorap.